I created an AI appointment setter using NetN and VAPI. So, ang trabaho nitong automation na to is to receive inbound calls with VAPI, no, na kaya mag-set ng appointment as requested by the customer or lead. And bukod doon, kaya rin itong mag-cancel at mag-update ng appointment. So, testingin natin, no? Talk to assistant. Thank you for calling Wellness Partners. This is Amy, your scheduling assistant. How may I help you today? Hi, Amy. I would like to schedule an appointment, please, for my annual physical exam on November 3, 2025 at 10 a.m. in the morning. You're all set, RJ. To confirm, you're scheduled for a new patient annual physical on Monday, November 3rd, 2025 at 10 a.m. with our first available primary care provider. Please arrive 20 minutes early with your photo ID, insurance card, and medication list. And remember to fast 8-12 hours if you're doing labs. Bye! Thank you for calling Wellness Partners. Take care and have a great day. Ayun, so nag-book siya ng slot, no, as you can see. So tingnan natin kung nag-ano sa calendar, nag-save ba. Bale, ito, 10 a.m. new patient annual physical exam. Then ito yung details ng appointment, no, mga kois. Tapos tingnan din natin sa Airtable kung nandun. Ayun, so as you can see, nandito rin siya, no. Ayan, rjvillarexample.com. So ayan yun. So November 3rd, 2025, 10 a.m. PST. Tapos yung appointments dito rin nakasave. Ayan. Then voice agent natin nakasave din. So ayan, all good. So working, mga kois. And ngayon, gagawin natin to step by step. Tara, simulan na natin. Let's go! So, what you will need is N8N instance, mga kois. Whether free hosting man yan, or local host, or yung cloud, or yung self-hosted na paid, no? So, kung wala ka pang N8N instance, check this guide muna, mga kois. So, meron tayong special link dyan, mga kois, no, na kapag ginamit nyo yan, pagka bibili na kayo na nitong package ni Hostinger, makakakuha kayo ng discount, no? So, tinan nyo lang dyan sa baba, no, mga kois. So, ayan, bale, sabi dito, up to 71% off NetN self-hosting, no? Self-hosted NetN no-code AR workflow. So, ayan, yung ginagamit natin, no, NetN. So, tingnan natin, click natin yung choose your plan. So, bale, ito yung pinaka-recommend ko, no, mga kois, KVM2 na plan. So, that's 339 pesos per month lang, no? Compared mo sa NetN mismo na cloud, that's $60 eh. Kung sa NetN ka mismo magsasubscribe, no? So, sobrang laki ng difference. Dito, mga kois, 339 pesos lang, no, per month. Then, ito na yung specs niya. So, ayan, no, 2 vCPU cores, 8GB RAM, tapos 100GB NVMe disk space, tapos 8TB bandwidth. So, sobrang bilis na yan for an NetN self-hosted, no, na VPS. So, click mo yung choose plan. So, ayan, bale, mapupunta ako dito sa cart, obviously. Then, pwede mong gamitin yung coupon code natin. So, ito yung coupon code natin, mga kois, TechVA. So, apply. So, as you can see, yung coupon code natin is minus 20% discount, no? So, ang laking bagay niyan, di ba? And syempre, mas makakatipid ka kung 24 months yung pipiliin mo, no? Bukod sa 12 months, no, mga kois. Ayan, 20% pa rin naman yan. So, gamitin niya yan para maka-menos kayo, no? Continue na. So, pag okay na, mga kois, register ka lang, no? So, siguro mag-login ka na lang via Google, no? Tapos enter email and password, tapos checkout ka, no? So, ngayon, mag-checkout muna ako, no? Ayan, mga kois, so nakabayad na ako, no? So, click mo lang yung get started. So, ayan, bale, gagawin mo is create a root password. So, siguro set ko yung password ko. Yan. Tapos next. Additional features, libre lang naman daw tong malware scanner, no? So, i-ano nyo na, no? Finish setup. Sama nyo na yan. So, sabi dito, this will take about 5 minutes, no, mga kois. So, feel free to leave this page. So, pwede naman. Tapos, balikan nyo na lang after 5 minutes, no, mga kois. So, ayun. Pag clinic mo yung lead kanina, mga kois, mapupunta ka dito sa window na to. Then, sabi niya, status is running. So, ibig sabihin, okay na yung ating server, no, mga kois. Click natin yung manage. So, tingnan natin kung working na talaga siya, no? So, skip, close. Bale, ito na yung ating NetN server na VPS sa Hostinger, no? So, para ma-access mo yan, copy mo to. Tapos, new tab ka. Tapos, type mo muna NetN. Tapos, tapos, yung server address, no? Yung kaninang kinopy nyo, no? Tapos, so, ayan na. Yan yung NetN nyo, no? Yan, bali, next mong gagawin, set up mo yung email, first name, last name, saka password, no? So, set up ko na yung sa akin. Ayan, so natapos mo na yung initial setup, no, mga kois. So, click mo lang yung get started. So, bale, mag-send dyan ng free license key dun sa email na sinetup mo kanina, no. So, click mo lang yung send me a free license key. So, tapos, obviously, punta ka sa email mo, no. Ayan, syempre, pagka na-receive mo na yung license key mo, no, syempre, copy mo yan, no. Medyo matagal lang siya mag-send, mga kois, so, hintayin-hintayin nyo lang. After nyan, balik ka sa NetN mo, tapos, punta ka sa, bale, click mo tong pangalan mo dito sa lower left, tapos, click mo yung settings.
tapos enter activation key, tapos paste mo yun, no? So, activate. Bale, activated na yung N8N instance mo, no? You're on the community edition, sinasabi dito. So, ayun mga kuys, that's it for our N8N server sa Hostinger, no, na VPS. So, sobrang mura, 330 pesos per month, tapos meron pang kasamang domain. Ideal to kung sobrang dami ng automations na ginagawa mo, no? Or kung meron kang client na gustong mag-setup ng self-hosted server, ito yung pinakamura sa pinakasulit para sa akin, no? Pero kung ayaw mo naman magbayad for your N8N instance, no, pwede mong i-check yung another video ko for N8N setup na cloud na libre. Or you can sign up sa free trial ng N8N cloud, so that's 14 days. Next, syempre, kailangan natin ng Airtable instance. So, bale, meron akong document na naka-attach dyan, no, sa description. So, check nyo na lang. Bale, lahat ng kailangan natin setup is nandito, no. So, ito yung Airtable base. So, browse ko lang yan. Bale, ito yung gagamitin natin sa pag-save ng call details, no. And magiging reference din to pag kailangan natin mag-update saka mag-cancel ng mga bookings. So, yan. 3 tables yan, mga kuys. So, gagawin mo, click mo yung copy base, no. So, meron na akong account dito, mga kuys, no. So, gawin siguro mag-register muna kayo sa Airtable bago nyo i-click yung link na to, no. So, hindi ko na kayo tuturuan, mga kuys, kung paano mag-register sa Airtable. Madali lang naman yun. So, ayun yung gawin nyo. Tapos, yun nga, again, click nyo yung copy base. Tapos, may kita nyo to, no. Then, in my case, tapos na yung trial ko, no. So, gagawin ko downgrade to free. So, skip ko lang yan. Tapos, workspace is my first workspace. So, pagka bago yung account nyo sa Airtable, baka iba yung makita nyo. So, siguro, add base nyo lang yon or click OK. So, straightforward lang naman siya, no? So, hintayin lang natin. And, bale, meron ka ng sariling copy nitong Airtable base natin. Ayan, so, ayun yung mga columns and all that. So, okay na yan. Then, balikan na lang dito siguro sa home. So, mamaya, babalikan natin yung Airtable. Tapos, next, kailangan natin mag-sign up sa VAPI, no, mga kuys. So, new tab, tapos search mo sa Google, VAPI. Ayan, vapi.ai, yung pinakaunang result. Tapos, click mo yung open dashboard. So, mapupunta ka dito sa user interface na to, no, mga kuys. So, gagawin mo dyan, don't have an account, sign up. Ito, click mo yan. Tapos, sign up with Google. Ito, yung Google na button. Para mabilis tayo, no. So, okay na yan. Tapos, may magpap-out na form or kaya another window. So, siguro, click nyo lang yung email nyo kung meron man, no. Pero in my case, wala naman nag-pop-up. So, tuloy-tuloy lang. So, siguro, click ko yung other. Tapos, next, developer. Or siguro, business user na lang. Ayan. Tapos next, start up, personal project siguro, get started. So pagka nag-sign up ka dito sa VAPI, mga kuys, every new account has $10 credits, no? So as you can see there. Baka hindi nyo pa nakikita, so screenshot ko, ayan, nandyan. So yung $10 na yan, mga kuys, malayo na yung mararating yan, no? So okay na yan for our test project. And then, pag meron ka na ng Airtable, saka VAPI, saka N8N, pwede na tayo mag-start. So balik tayo sa N8N natin. So right now, I'm using my N8N sa Hostinger, mga kuys. So, kasi sobrang bilis niya, saka mura lang naman. So, kaya napasubscribe na ako, ano. So, click ko yung create workflow. Ayan. Tapos, click mo yung my workflow. I-rename natin to AI receptionist. Dito sa first step natin, maglalagay muna tayo ng ating first webhook, mga kuys. Yan. Ang tawag dito is get slots. Tapos, HTTP method is post. Tapos, ang path natin is get slots. Yan. Tapos, back to canvas ka. So, click mo yung save. So, gagawin natin dito, mga kuys, isa-set din natin siya sa VAPI, no? Para makall niya tong webhook na to in case na kailangan natin kunin yung mga slots for our calendar. So, ayun yung purpose nito. Kaya nga siya get slots, di ba? Ito muna yung una nating isa-setup. Bale, magsa-setup tayo ng total of 5 na webhook for this. So, una dyan yung get slots, tapos webhook for booking the appointment, webhook for updating the appointment, webhook for canceling the appointment, then webhook for saving the call summary, no, mga kuys, dun sa Airtable natin. Then, webhook for the call summary, mga kuys, na masasave dun sa ating base, no.
So, click ko muna to ulit, tapos copy ko lang yung link. Ito, test URL muna tayo. Click mo yan. So, nakopy na yan. Then, punta ka sa VAPI. Tapos, siguro create tayo ng bagong assistant. So, delete natin to para hindi tayo malito. Yan. So, create assistant tayo. So, new assistant, blank template lang mga quiz. So, bali, mapupunta ka dito. Siguro, zoom out ko ng konti. So, let's do an initial setup muna no, sa VAPI agent natin or yung AI receptionist natin. So, gagawin natin, siguro, i-rename natin siya. So, siguro lagay ko Amy. Amy kasi yung pangalan ng model natin or ipapangalan ko sa kanya. So, provider is OpenAI. Tas model, lagay ko GPT-5. So, keep in mind mga kuys, yung pricing nito is depende sa model na gagamitin nyo. And syempre, pagka mas mataas na price, mas maganda yung magiging sagot niya. No? Unlike dito sa mga GPT-5 mini, mga ganyan. So, for me, pinaka-the best dito is GPT-5. So, dito sa first message setup natin. So, punta ka dun sa document na pinrovide ko. So, gawin nyo is, ito yung first message. Copy nyo lang yan. Tapos, paste nyo lang dito, no? System prompt. So, ito, meron tayong system prompt dito. So, copy mo lang yan. Hanggang dun sa baba. Yan, hanggang dyan, no? So, ayan na yung system prompt natin. Or pwede nyong gawin mga quiz, depende sa inyo kung ano yung gusto nyong scenario, no? Pwede kayong magpa-generate ng system prompt sa ChatGPT and gamitin nyo yung model doon na VAPI prompt helper or something. Basta search nyo doon kung mga quiz, nandun yan. And then, gagawin mo na lang is i-prompt mo rin doon kung ano yung scenario na gusto mo, tapos mag-generate na siya ng system prompt for you, no? Depende kung ano yung scenario na nilagay nyo. Then, paste nyo na dito. Tapos, i-refine nyo na lang, no? In our case, yan na yung magiging first message saka system prompt natin. So, scroll down tayo. So, files, in case na gusto nyo ng knowledge-based na file or naka-PDF. So, pwede nyo lagyan. Then, dito sa max tokens, tanggalin muna natin to. So, max tokens is lagi lang siguro 250 para tipid sa credits. And yung temperature natin is 0.5 lang. Kasi pagka mas mataas sa 0.5, possible na magbigay siya ng random outputs, no? So, ayaw natin nun. So, 0.5 is pinaka-okay na. So, dun sa voice configuration, eto, gagamit tayo ng 11 labs. So, kasi yung VAPI na mga voices hindi maganda. So, ang napili ko dito si Chelsea, yung pangalan niya. Mas maganda yung boses ni Chelsea. So, pero kayo na bahala kung ano yung gusto nyong voice, ha. Kung gusto nyo ng lalaki, pili na lang kayo dyan. And check nyo na lang, no. Tapos, yung model, 11 Turbo 2.5. So, siguro, ito, 11 Flash V2. Yan. So, yan. Latest model daw yan, eh. So, baka maganda. Tingnan natin. Additional config kahit wala na. Ito yung background sound kasi, no? So, in real life mga kuys, pagka meron tumawag dito sa AI agent nyo, meron silang maririnig na parang nasa office or may nagtatype sa likod. Para maging realistic siya, no? Na talagang totoong tao yung kausap nung caller. So, kaya may mga ganyan-ganyan na background sound, no? So, okay na yan. Hindi na natin papansinin yan. Transcriber kahit wala. Ito, tools. Importante. So, yung tools is, mag-set tayo dito ng yung 4 na webhook out of 5 na sinabi ko kanina. So, ilalagay natin yan dito para ma-call yung function dun sa N8N natin, no? So, yun nga, yung get slots, book slot, tapos update slot, tapos cancel slot, no, mga kuys. And then, itong tools na to is tatawagin niya as needed during the call, no? So, ayan, i-set up na natin. So, siguro i-publish ko muna to para ma-save natin yung ginawa natin kanina. So, skip and publish lang. Tapos, balik tayo dito sa tools. So, create new tool. So, create tool ulit. Tapos, custom tool. So, balik ako dito sa aking document. Ito yung 4 na tools na sinasabi ko. So, get slots. Yung una. Yan muna tayo. Tapos, description to check calendar availability. Tapos, parameters, baba tayo. Yan, parameters, ito yan. Add property. So, property key is start time saka end time. So, start time. Tapos, required. Tapos, apply. Add property. End time.
required, tapos apply. So, okay na yan, no, mga kois. Tapos, yung server settings niya, balik tayo sa N8N. So, ito, no, yung test URL na post. So, gagawin natin, i-paste natin yan dito. So, ayun yung tatawagin niya, no, once na kailangan nitong get slots. So, ito yung webhook na iraran niya once na kailangan nitong get slots na function, no. So, again, yung get slots is for checking the availability sa calendar natin. Kung open ba yung slot or hindi na gusto nung caller, no. So, ayan, okay na yan. Tapos, save. So, balik tayo dun sa assistants. So, left side, ito, assistants. So, balik tayo dun sa tool kanina. So, tool, tapos select tool, get slots. Okay? Tapos, custom functions, predefined functions. Ito, enable and call function. So, automatic na niyang ibababa pagka na-detect niya na tapos na yung call, no? So, ayan. I-enable natin yan. Custom functions, kahit wala na. Summary, kahit wala na. Success evaluation, kahit wala na. Structured data, kahit wala na. Privacy, start speaking plan. Ayan, kahit wala na yung mga yan muna. So, call timeout, kahit wala na muna siguro. Keypad input settings. Then, yung messaging natin. So, ito yung endpoint or webhook URL na tatawagin niya kapag natapos na yung call. So, di ba sabi ko kanina, magre-record dapat sa Airtable yung call summary or yung call details, no? So, siguro maglagay na tayo dito ng another webhook para maset na natin, no? So, add ako, tapos webhook, tapos dito, post. So, siguro itong webhook, lalagay ko call results. Tapos, dito sa path, call results. So, ayan, okay na yan. Tapos, save. So, open mo ulit. Tapos, click mo yung URL. Then, ilagay mo doon, no? Dito sa server URL. So, ayan. Tapos, meron pa dapat dito yung idle messages. Ayan. Idle messages, are you still there? Yan. So, ang gagawin naman nito, mga kois, kapag hindi na naririnig ni AI na nagsasalita yung customer or yung caller, no? So, tatanungin niya, are you still there? Ganyan-ganyan. So, then kapag nakatatlong tanong siya, i-end niya na yung call. Publish. Tapos, skip and publish tayo. So, sa ngayon, naset na natin yung get slots, tapos yung call results. So, yung tatlong webhook na additional pa, mamaya na natin isa-set up, no? So, ang gagawin ko ngayon, mga kois, siguro testingin natin tong webhook natin na get slots para makita natin kung working ba talaga siya and nakaka-receive talaga siya ng data from VAPI, no? Okay, so balik tayo sa VAPI. First call tayo. So, habang connecting yan, i-on ko to, no? Execute workflow from get slots. Balik tayo sa VAPI. Select nyo yung microphone nyo, no? Ako ito. Allow while visiting the site. Thank you for calling Wellness Partners. This is Amy, your scheduling assistant. How may I help you today? Hi, Amy. I would like to schedule an appointment for Monday, November 10, 2025 at 10:30 a.m. Is that available? Thanks for clarifying. You're looking for an annual physical on Monday, November 10, 2000. Okay, end call na natin, mga kois. So, nakuha niya na yung get slots, no? So, tingnan natin kung pumasok siya dito sa ating webhook. Ayan. So, ito na yung data natin. Bale, schema natin. So, ito yung binabato ng VAPI papunta rito sa N8N natin. Get slots. Ayan, function get slots. Ayan, start time saka end time, no? Tapos may mga variables pa dito. So, pwede natin gamitin tong variable na to saka ito. Kahit ano naman dyan kasi parehas lang naman yan, no? So, importante, no, meron tayong mga variables or fields na gagamitin for our workflow na isa-setup, no? So, gagawin ko, ipipin natin yan. So, you can pin this output instead of waiting for a test event. So, pin. Ito na yung test data na gagamitin natin, no? Tapos, pwede mo rin i-edit yan. So, siguro edit ko to. Since ang binigay niya is whole day, eh. So, November 10, 2025, 12 o'clock to November 25, 23:59:59. So, siguro gagawin ko dito 10. Tapos ito, 10:30 to 11:30. So, ito, gagawin ko siguro dito din. Yan na yung test data natin.
So, bale, meron ditong mga iba pang payload or value or fields na hindi na natin gagamitin, no, for now. So, hayaan na lang natin yan. So, save natin. Next step tayo. So, add step. Tapos, edit fields. Yan. So, tapos, manual mapping tayo. Tapos, add field ka. So, dito, lagay mo time zone. Tapos, yan, string. Tapos, dito, America/Chicago. So, ayan yung lalagay nating time zone. Otherwise, kung iba yung time zone na gusto nyo, edi ilagay nyo rin dito, no? Pero, ganito yung format. So, isearch nyo na lang. Then, add field ulit. Tapos, lagay mo start time. Tapos, hanapin natin yung value for our start time, which is ito. Then, add field ulit. Ito pala. Yan, tool calls 0, tapos ID. Yan. Tool calls 0.id. Tapos, sa string, yun, yung ID, ito. Caller ID. Or call ID, rather. So, yan. Tapos, yung customer number. Add field, customer.number. So, in this case, mga kuys, wala pa tayong mahuhugot na customer number kasi hindi naman tayo nag-call using our cellphone or smartphone, no? So, nag-call tayo gamit yung test ng VAPI, no? So, wala tayong mahuhugot na customer number. So, sa ngayon, gagawin natin, siguro add natin manually. So, ayan, double curly brace. Tapos, lalabas yan, no? So, gagawin ko, $sign JSON dot body dot message dot call dot customer dot number. Ayan. So, sa ngayon, magpupula talaga yan mga kuys kasi hindi pa siya present dito eh. Pero sa actual call, nandun na yan dapat, no? So, hindi na yan mag-error or hindi na yan magpupula. So, para mamap lang natin, no? So, ginagawa ko itong mga quiz para mas madali siyang i-map dun sa next step natin, no? So, para at least nandyan na lang lahat. So, tas ito i-rename ko input arguments, mga quiz. Yan. Tapos, add step. Then, calendar. Yan. Google Calendar tayo. Tapos, check availability or get availability in calendar. So, ngayon kasi mga quiz, meron na akong account na kinonect. So, siguro gagawin ko na lang, ulitin ko na lang to, no? So, create nyo credential ka. Tapos, punta ka sa Google Cloud Console. Siguro, i-demo na lang natin. So, hayaan lang natin muna to. So, new tab ka. Google Cloud Console. Yan. So, yung pinakauna. Click mo yan. Tapos, pagka bago kong account ka pa lang, mag-create ka ng project. So, meron yan, lalabas dyan something, project, no, mga kuys, or new project. Create new project ka lang. So, hindi ko natuturo yun, mga kuys, ha. So, in my case, meron na akong project na na-setup. Ayan, TechVAGCP yung pangalan. So, gagawin ko dyan is, punta ako sa navigation menu. Tapos, library. Then, search ko yung Google Calendar. So, Google Calendar API. Yan, pinakauna. Tapos, enable. Hintay lang. So, okay na yan. Bali, ang kailangan niya is client ID saka secret daw. So, siguro, punta tayo sa credential. Tapos, create credentials. Tapos, OAuth client ID. Application type, web application. Yan, siguro web client to na lang. Or siguro, AI receptionist. Tapos, dito sa authorized JavaScript origins, blank lang. Authorized redirect URIs, mga kuys. Balik ka dito sa N8N. Tapos, itong OAuth redirect URI. So, click mo lang yan. Tapos, balik ka doon. Add URI. Tapos, paste mo dyan, no? Yan. Tapos, click mo yung create. So, ayan. Meron dyan lalabas. Client ID, saka client secret. So, copy mo lang yan. Balik ka doon sa N8N. Yan. Client ID. Tapos, client secret. Copy mo lang. Tapos, yan. Paste mo lang, no? So, hindi pa tayo natatapos dyan. Balik tayo sa Google Cloud Console. So, okay na natin yan. Click natin yun, yung AI receptionist natin ulit. Pag nabalik ka doon sa credentials. So, gagawin mo, click mo yung audience. Tapos, lagay mo yung email mo. So, dito, test users, add users. Lagay mo lang yung email mo dyan, no? So, kasi yung sa akin, nandito na eh. Yan. So, pagka na-enter mo na, click mo lang yung save. Tapos, yun, save. So, okay na yan, no? Dapat nandyan yung email mo, no, sa test users, mga kuys, para mag-work yung Google Calendar mo sa N8N. Okay, then punta tayo sa data access.
Ayan. Tapos, add or remove scopes tayo. So, add scope tayo. So, gagawin ko, calendar. Search ko. Then, select all. Ayan. Select all rows. Tapos, update. Ayan. Meron ka na dapat Google Calendar access, no? So, tapos, save. Ayan. Okay na yan. Data access changes, save. So, okay na yan. Goods na yan. Balik ka dun sa N8N. Sign in with Google. Click mo. May lalabas na pop-up. So, ito. Balik. Click mo lang yung email mo. So, tapos, continue. Select all. Ayan. Yung calendar, no? Ayan. Dapat ganyan yung lalabas, mga kuys. Kung hindi siya lumabas, ibig sabihin may mali ka dun sa steps. Balik mo lang tong video na to para maulit mo, no? So, dapat ganyan. Then, continue. So, dapat yan yung lalabas, connection successful, mga kuys. So, okay na yan. Connected na yung calendar natin. So, close ko na to. Tapos, from list, yan, yung email ko or yung email nyo, lagay nyo dyan. So, yan. Okay na yan. So, gagawin na lang natin is, yung start time, papalitan natin. Click mo tong expand. Tapos, dito sa, yan. Execute muna natin to. Yan, para magkaroon siya ng input, no? At wala yung end time. Teka lang, Wala yung end time, mga koy, sorry. Dagdag pa ako dito sa input arguments natin ng end time. So, end time. Yan. So, yan, bale, ito, end time. Yan. So, execute. So, that meron na yan, no? End time. Back tayo dun sa calendar. So, start time natin. Ito. Tapos, magdadagdag tayo dito ng additional property. That to date time. Yan. Para ma-convert siya, no, sa date time format. Tapos, yung end time natin, tanggalin natin to. End time. Yan. Drag mo lang, no, papunta rito. Tapos, that to date time din. Tapos, dalawang bracket. Ano yan? Bale, shift. Tapos, yung button sa taas ng enter. Yung, yung backslash. So, bar yun yung tawag doon, bar. So, shift lang. Tapos, pindot. Yan. Para magawa nyo tong bar na to, no. Tapos, $sign. Now, that plus 1 tapos single quote hour dot to ISO. Yan. So, ang purpose nito, mga kuys, in case na empty to or null or walang laman, ang gagamitin niyang date is yung today tapos plus 1 hour, no. Then to ISO, mga kuys. In case lang naman, no, pero most likely hindi naman yan mawawala ng value, no? Kumbaga, fallback niya lang yan. So, okay na yan, mga kuys. So, siguro, execute natin. Ayan, available is true. So, check niya kung available yung schedule na yon, no? Yung November 10, 2025, 10:30 to 11:30. So, basically, yun na yung gagawin niya. Tapos, syempre, i-rename natin to. Right-click, rename, check availability. Para alam natin yung function or kung para saan ba or purpose ng each module natin, no? So, okay na yan. Then, dito mag-add ako ng if. So, dito gagawin ko, i-drag ko to. If JSON.available is siguro boolean. Boolean is true or false, mga kuys. So, is true. Siyempre, magtutuloy doon sa next step. So, if true, siyempre, magtutuloy yan sa true, no? Pag false, sa false. So, in our case, available yung slots na nilagay natin sa input arguments or yung na-receive niya, no? So, kaya magiging true dapat yan, no? Dapat dito siya tutuloy. So, tapos, sa pagka-true, maglagay tayo ng webhook response. Yan, respond to webhook. So, i-rename muna natin siguro to. So, response. Yan. Bali, ang ilalagay natin dito, JSON, ayan. Tapos, ayan. Nandyan din yan sa document, no, mga kuys, yung mga ilalagay kong mga properties. So, check nyo na lang. So, ito yung response body, no, na fit sa VAPI. Ito lang yung format ng VAPI, kaya ganito, no, mga kuys. So, ayan. Tool call ID, get slots, item.json. So, expression natin. Ayan. So, ayan. As you can see,
green yan, no? Kasi may value naman tong tool call ID natin. So, result available, blah, blah, blah. Execute. So, ayan. Dapat available yan, no? Ayan. Tapos, since meron na tayo nitong respond to webhook na node, so, dapat palitan natin tong get slots dito, no? So, gawin natin, double click. Tapos, respond using respond to webhook node. Para mabasa niya yung nilagay natin dito, no? Ito yung ibabalik niya papunta dun sa VAPI ulit. Saying na that day is available. So, ayan. Result available equals ayun yung value niya. Tapos, yung tool call ID, which is yung actual na call ID, yung current na call niya, no? Tapos, i-rename pala muna natin to, no? Ayan, rename natin to. So, check if time is available or not. So, rename. So, dito naman tayo sa false, no, mga koy. So, add step ka. Tapos, calendar ulit, obviously. Tapos, get many events naman. So, Google Calendar account, yung kaninang sinetup nyo. Events, get many. Operation, get many. Resource, event. Calendar, yung calendar nyo, no? Tapos, return all. Then, dito sa now. So, lagyan lang natin ng to ISO. Kasi ito yung format na ina-accept ng VAPI sa ating next step, no? Tapos, ito, now plus, palitan natin to. Gagawin natin is, lagay tayo ng 1, comma, tapos single quote, tapos week, tapos sa dulo, after parenthesis, dot to ISO. Yan. Tapos, dito sa options, mga koys, add mo yan. Tapos, order by, tapos, start time. Tapos sa settings, always output data tayo. Yan, okay? So, okay na yan. Bale, ang gagawin nitong get many events na to, mga koys, i-check niya or i-return niya dun sa VAPI yung mga events na nabook na, no, within the week. So, on this case, November 6 to November 13. So, i-check niya kung meron ng mga nakabook, no? And syempre, kung may nakabook na, i-return niya kung meron. Kapag wala siyang i-return. So, kaya meron tayong always output data dito, no? Para kahit wala siyang mahanap, empty lang yung i-return niya. So, or walang laman. Basta magre-return siya ng something, no? Saying na kahit walang laman, para mabasa nung VAPI. So, ayan, bale, okay na yan. Tapos, right-click ko to, then rename. Get all calendar events. So, rename. So, pagka tinasara natin yan, syempre, hindi yan magra-run, no? Kasi, true ito no? So, dito lang siya pupunta. So, para matest natin yan, tanggalin ko muna siguro to. Kasi ito, tapos yung true, iyan ako dito. Para mag-run siya. So, play button, click. So, as you can see, no, wala siyang laman kasi wala pa namang nagbubook So, kaya empty array or empty yung value, no, na nire-return niya. So, okay na yan. So, back tayo dito. Yan. So, next node tayo, mga koy. So, plus, tapos edit fields ulit. Oops. Edit fields, set. Yan. Manual mapping, tapos add field, tapos start, dun sa name. Tapos dito sa value, ilalagay ko na lang din to dun sa document, no. Medyo mahaba kasi yung formula. So, sa ngayon, red yan, no. Hindi pa natin yan mamamap, no, mga koys. Kasi, supposedly, ito is dapat from the calendar, no? Walang laman, kaya ganyan, no? So, sige, ilagay ko na lang yan doon sa document din. I-check nyo na lang. Medyo mahaba kasi ito pagka tinype. Tatagalan tayo. So, start. So, add field, tapos end. Tapos, copy nyo na lang ulit yung nandun sa document, no, mga koys. Yan. Tapos, add field ka. Tapos, name. Tapos, dito, type mo, double bracket. Or double brace rather, sorry. Tapos, JSON.summary. Yan. Bale, wala kasi tong mga to, no, mga koys. Andito kasi dapat yan sa all calendar events. Since walang laman. Then, add field. Tapos, sort. Tapos, ganun ulit. JSON.start.datetime. Yan. So, again, mga koys, huwag kayong ma-confuse, wala pa kasi talaga tayong value dito, no? Sa get all calendar events natin. Kaya, wala yan, laman. Okay? Tapos, siguro dito, add option,
Ignore type conversion errors. Enable natin. So, siguro try natin. Save. Tapos, siguro maglagay ako ng event sa calendar ko. Siguro bukas. Calendar. Para lang makita natin, no, kung working yung ating node, no, sa N8N. So, 7. Yan. Bale, sample event. Yan. 4:30 to 5:30. Save. So, try natin. I-execute ulit natin tong get all calendar events. So, kapit ko ulit dito sa true. Para mag-run siya. So, tingnan natin. Ayan, no. Ayan, goods. Tapos, edit fields natin. So, ayan, diba? As you can see, meron na siya, diba? Summary. Tapos, ayan. Sort natin via date, no, mga quiz. So, ganun siya, no? So, again, yung mga nilagay ko dito kasi masyadong mahaba. So, kaya ilalagay ko na lang doon sa appointment setter build natin na document. So, dito, nasa baba yun, mga quiz. So, check nyo na lang yan. So, ayan, bale, tas i-rename natin to. Extract, start, end name. Yan. So, balik natin to sa dati, syempre. Yan. So, next step tayo. So, plus, tapos, sort. Syempre, kasi kung sobrang dami nung event na nakuha niya, no, kailangan naka-sort yon. So, ito, sort tayo. Tapos, type simple. Tapos, field to sort by. So, field name, sort. So, dapat nandito yan sa kabila. Ulitin natin, ha. Hindi nag-aano, hindi nagra-run, eh. Ayan. So, para meron siyang mamap dito, no? Ayan. Ayan, no? Sort. Okay? So, siguro mamaya natin ibalik sa dati. So, sort, ascending. So, okay na. Para madali nyo lang maintindihan, no? Pag sobrang daming event na nakuha, no? So, sort niya. Next, aggregate. Tapos, aggregate, gagawin natin all item data into a single list. So, run din natin to, mga quiz. Ayan. Para meron siyang mamap, no? Ayan. All data into single list, tapos put output in field. So siguro response ang nalagay natin para ayun, para proper lang yung mga field names natin, no, since response to papunta dun sa VAPI, babalik. Include all fields except, so fields to exclude, sort. So di natin kailangan yung sort, start, and saka name lang, no. So okay na yan. Execute ulit natin. So ayan. This time isang event lang kasi yung nilagay natin, kaya isa lang yun nandyan. So, pwede kayo malagay ng 2, 3 para makita nyo kung nakukuha lahat, no, mga quiz. Tapos dito, rename ko to. Format, response. Yan. Ito kasi yung babalik sa VAPI, mga quiz, as mentioned. Yan. Tapos dito, maglalagay tayo ng code. Code, ayan. Code in JavaScript. So, ito medyo mahaba-haba. Hindi ko na-explain kasi code na to. So, minano-mano na lang. Yan, paste ko na lang dyan. Tapos, gayahin nyo na lang. Nandyan naman yan sa document din, no, na pinrovide ko. So, siguro execute natin para malaman natin kung ano yung ginagawa niya. So, as you can see, ito yung information na ibabalik nitong code na to papunta dun sa VAPI kasi parang naka-format na siya into text, eh. So, babasahin na lang to ng VAPI. Ito, for Friday, November 7, 2025. Ayan, start time, 9 a.m. to 9:30, 10 a.m. to 10:30. So, pina-format niya na every 30 minutes, no? So, dito, pwede mo ring ibahin yung work start saka work day end, no? So, in this case, ang office hours kasi dito is 9 o'clock to 1800 or 6 p.m., no? Tapos, every 30 minutes. Yan, mga quiz. Ayan yung increment niyan. So, yun lang naman yung ginagawa nitong code na to. So, tapos, i-rename ko to. Available, start times, and ranges. Okay, so, next step tayo. So, response. Respond to webhook. Ayan. Bale, gagawin natin, respond with JSON. Tapos, sa response body is ito. Nandyan din yan sa document, mga quiz. So, tool call ID. Tapos, click mo yung expression, no? Yan. Tapos, automatic expression na yan, no? Since may variable. So, bale, ito yung ating tool call ID. Yan, yung kanina, no? Yung na-receive natin doon sa webhook. Tapos, yung result, ilalagay natin dito is yung, available times. Tapos, maglagay tayo ng mga additional na dot notation sa dulo.
Kasi ang result niyan ganito, no? So hindi yan tatanggapin as JSON format na valid kasi may mga enter. So gagawin natin, lilinisin natin 'yan, no? So nandiyan naman 'yan sa ano, no, mga kois. Ayan, no? So as you can see, ganyan na, 'di ba? Yan, medyo malinis na siya. So itong payload na to, nandiyan din 'yan sa document, no, mga kois. Ipe-paste niyo na lang. So ayan, goods. So ito yung babasahin ng VAPI, no, mga kois. Available time. So ayan. Ayan yung i-ano niya dun sa caller. Sasabihin niya yung mga available times. Okay, so we are done with the get slots webhook, no, mga kois. So next tayo, add ulit ako dito, tapos webhook. So this is for book slots naman, no. So ano lang natin, rename lang, book slots. Tapos HTTP method is post. Tapos path natin is book slots. Yan, tapos copy natin to. So save, balik tayo sa VAPI. So again, maglalagay tayo ng tool. So tools, click lang natin to, tapos create new tool. So create tool, custom tool, book slots. Yan. Tapos scroll down na tayo, lagay natin yung server URL kanina na inano natin, kinopy natin. Tapos dito sa description, balik ka dun sa document na pre-provide ko. So andun yan, nandito yan somewhere. Ito, book slots. So, description to create a new calendar event. Tapos, parameters natin. So, add property. So, lagay natin name, title, email, notes, end time, start time. So, copy na lang natin lahat yan. So, dito, name muna. Name. Tapos, required. Apply. Tapos, add property. Next is title. So, string, required, apply, add property. Email naman, required, tapos apply, add property. So notes, string, required, apply, add property, tapos end time, saka start time. So end time muna, required, tapos apply, add property, start time, tapos required, apply. Okay? So, ayan. Bale, click natin yung save. So, okay na yung ating function for book slots. Or tool for book slots, no? So, balik tayo dun sa assistant natin. Overview. Ito pala, assistants. Tapos, scroll down, mga kois. Doon sa tools, dadagdag natin siya, no? Book slots. Ayan. Tapos, publish. Skip and publish. Alright. Tapos, tingnan natin mga kois kung working yung ating tools, no? Or yung function. So, tatawagan natin siya. But, please make sure na ang una nating i-run is yung from get slots, no? Tapos, kung meron kayong nakapin na data, i-unpin nyo muna para mag-run siya. So, ngayon, i-run ko muna yung get slots kasi yun ang flow, diba? Kukunin niya muna yung available na schedule or check niya muna kung yung available na schedule, kung available ba or hindi. Then syempre, pagka okay, edi book slot, no? So, dapat matawag tong dalawang webhook na to, no? During the call. So, okay, tingnan na natin. Talk to assistant. Thank you for calling Wellness Partners. This is Amy, your scheduling assistant. How can I help you today? Hi, Amy. I would like to book an appointment for my primary care at Friday, November 7, 2025 at 10:30 a.m. to 11:30 a.m. Thanks for waiting, RJ. I see availability in that window on Friday, November 7, 2000. So ngayon available yung slots, no. So ayan, nag-respond na siya. So next natin gagawin is book slots. So ngayon ongoing pa rin yung call, naririnig na tayo actually. So hayaan lang natin siya. Tapos execute workflow na natin yung book slots, no, para ma-receive na natin yung webhook data from VAPI papunta dito sa ating webhook for book slots. Execute. Okay, Amy, please continue. Sorry. Ayun. So, meron na siyang na-receive na payload, no, from VAPI. So, ayan na yung gagamitin natin mamaya, mga kois. So, goods na to. Pwede natin tong i-end call. Ayan, no. So, as you can see, nag-run siya, diba? Ayan, book slots.
end call, bye-bye. So, gagawin natin, pin natin to. Yan, para, yung gagamitin natin mamaya, no? So, save mo muna. So, tsagain nyo lang ko isa yung VAPI kasi marami yung itatanong dahil dun sa prompt natin. So, provide lang kayo ng details hanggang mag-run yung mga functions natin, no? Yung get slots, tapos book slots, no, mga kois. Okay. So, next step natin, mga kois, is plus, tapos edit fields. Yan. Tapos, manual mapping tayo, obviously. Tapos, add field. Dito, tool call ID. Yan. String. Tapos, hanapin natin yung tool call ID natin dito. Ito yan. Tool calls ID. So, ayan. Tapos, time zone. Then, America, Chicago ulit. In our case. Tapos, name. So, lagay natin yung name, no? Ito, name, arguments.name. Ayan. Drag lang natin dyan. Tapos, add field, email. Ayan. Actually, dapat yung email, no? Kasi kanina sa call, hindi niya tinanong. So, i-tweak nyo na lang ng konti yung system prompt natin sa VAPI gamit yung ChatGPT or something or kahit anong LLM tool na kailangan required yung email address kasi doon niya isa-send yung confirmation eh, no? So, i-tweak nyo na lang yan, mga kois. So, assignment na lang sa inyo, no? So, in this case kasi, wala tayong nabigay na email, no, during the call. Kasi hindi niya tinanong. So, ayusin nyo na lang yan, no, mga kois. Yun nga, sabi ko nga, pwede nyo ipatweak sa ChatGPT or Claude or kahit anong LLM tools na maging required yung email address. Tapos, balik tayo dito, language, tapos N, tapos add field, notes, tapos ito yung notes natin, no? So, ayan. Tapos, add field, start time, tapos fields is start time. So, ayan. Add field and time. Ayan. Add field, title, tapos yan, yung title. Ayan. Bale, itong mga details na ito, mga kois, ayun yung malalagay dun sa calendar natin, no? So, kaya kailangan natin itong ilagay dito para mas madali siyang mamap dun sa next step. Ayan. Para hindi na tayo agad maghanap. Kasi pagka dito, sobrang dami ng i-scroll eh, diba? So, ginagawa natin to para mabilis mag-map sa mga next step, mga kois. Then, add field, customer number. So, again, mga kois, wala pa tayong customer number na marireceive kasi wala pa naman tayong actual na phone call, eh, no? So, tatype muna natin to manually, mga kois. $JSON, .body, .message, .call, .customer, .number. So, ayan. So, okay na yan, mga kois, execute nyo. So, di ba, mas madali siyang i-map dun sa next step kasi pagka ito yung ginamit natin, scroll down ka pa eh, di ba? So, ito, napapadali niya yung mapping natin. Kasi ito rin yung mga kailangan natin eh. Tapos, i-rename natin ulit, no? Input arguments from booking tools. So, rename. Tapos, next step, if else tayo ulit. If. So, siguro lagay natin dito has all information. So, dito, yung email. Tapos, gagawin natin is, ito, lagyan natin ng parenthesis. Lalagay tayo ng mga kois, ng expression. So, json.email.isEmail. So, ito, boolean. So, true or false lang. So, check niya kung email ba talaga yung nandito sa json.email, no? So, execute. Ayan, tama naman, no? Tapos, dito muna tayo sa false. Tapos, ayan, bale, edit fields ulit tayo. Tapos ito, this is for build, error, response, payload. Tapos, add tayo. Tapos, field set natin is results.0.toolcallID. ToolcallID. So, ito lang lagay natin. Yan. Tapos, add field, results, bracket, 0.result, no? So, ito naman is, pagka walang email, no, or hindi complete, yan. You must provide an email, name, and notes to call this tool. So, mag-error dapat pagka walang na-provide na email, no? Since kailangan natin ng email address, mga quiz. So, next tayo, plus tayo, tapos webhook. Respond to webhook. Tapos, siguro JSON. Tapos ito, message. Yan, booking failed. So, ibig sabihin nito, mga quiz, pagka, yun nga, as mentioned, pag kulang siya ng information, ibabalik niya doon sa VAPI. Itatanong niya ulit doon sa client, no, or customer or lead
yung mga kulang na details, no? Kasi hindi siya makapag-proceed pag kulang-kulang, di ba? So, ayun. Save. Tapos, dito naman tayo sa true, mga koys. So, add ako, tapos code ulit. So, code in JavaScript. Tapos, run once for each item. So, siguro, rename ko to escape JSON. Tapos, copy-paste ko lang yung code. So, ang gagawin nito is, ayusin niya yung mga values, no? So, yun na yung purpose ng code na to. Linisin niya lang yung mga values na nandito, no? Para maging valid JSON siya. Para hindi siya magkaroon ng problema dun sa next step natin, no? Kasi pagka merong mga /n or double quote, mag-error kasi yan, eh. So, hindi siya tinatanggap ng JSON, no? Or hindi siya valid JSON format, mga koys. Kaya, tinatanggal natin yung mga backslash, double quote, new line, carriage, returns, saka tabs. So, pag na-execute yan, malinis na yung mga values, wala nang mga invalid na characters, no? So, yun. So, next tayo, code ulit. So, code in JavaScript. So, run once for all items, JavaScript tayo. Tapos, ayan, paste ko lang ulit yung code. So, gagawin naman nito is convert time to CST America /Chicago. So, execute. Mini-make sure niya lang, mga quiz, na naka-Chicago time zone yung mga ginagamit na time dito. Tapos, next, add step tayo. Calendar. Tapos, create an event. So, bale, ito na yung pinaka-function natin na magbubook ng call sa calendar, no? Siguro rename ko to, create event. Tapos, event create. So, from list, lagay mo yung email mo. Yan. Tapos, yung start, json.startTime. Ayan. So, tapos, end time. Tapos, dito sa use default reminders, okay lang yan. Additional fields. All day is no. Attendees, lagay natin yung email. Ito. Yan. Tapos, add field ulit. Conference data. Add conference. Google Meet. Tapos, add field. Description. Notes to. Ayan. Notes. Add field. Show me as. BC. Tapos, summary. Title. Ito. Yan. So, pagka in-execute natin yan, obviously, magbubook yan. Pero hindi mo na natin gagawin yan. So, save. So, okay na yan. Tapos, puro tayo sa settings. Tapos, doon sa on error, continue using error output tayo. No? Para at least, magkukontinue pa rin siya kahit mag-error kasi kailangan yan bumalik sa VAPI. So, next. Yan. Bale, meron tayo dito parang if-else, no? So, gagawin natin doon sa success. Edit fields ulit tayo. So, manual mapping, add field, ID. So, tapos ito, json.id. Ayan, yung mga kasi hindi natin ni-run kaya ganyan. Pero at least, ma-map na natin yung mga fields, no? ID, tapos description, json.description. Napin natin mga kuisa, ito. Yan. Add field, start time, ito. Yan. Status, ito. Tapos, add field, time zone, json.end time zone. Ayan, ito na lang. Pwede na yan. Tapos, add field, attendees. Ito, array mga kuys. Array. Yan. So, json.attendees. So, sa ngayon, wala talaga siya, no? So, guro type na lang natin. Expression. So, gagawin ko, json.attendees. Yan. Add field, hangout, link. So, tingnan natin kung meron dito. Wala rin kasi hindi nga siya nag-run. So, type na lang natin ulit. json.hangout link. Tapos, add field, title, tapos summary. Napin natin yung summary. Yan, meron. So, yun. Ano yun? Then, dito sa option, lagay natin ignore type conversion errors. So, ayan, that's it. So, halos lahat naman dito is string. So, ang naiiba lang dito yung mga yung attendees, no? Kasi naka-array siya. So, wala array siya So, search for the array na lang kung ano yun, no? It's a collection of values, no? Sa isang variable or field. Kasi yung attendees, pwedeng isa, pwedeng dalawa, or marami pa, no? So, kaya array yung ginamit dito para makapag-handle ng multiple values. So, in this case, multiple attendees. Tapos, rename natin to, booking payload. Yan. Save muna natin. Tapos, plus, edit fields, tapos add field, execute natin to. Wala, kailangan talaga siya ma-execute. Ayun. So, tingnan natin yung iba kung nag-green. Ayun, nag-green nga siya, no? So, execute nyo na siguro mga koys. So, tingnan natin kung nag-book.
Ayan, primary care visit, November 7, 10:30 a.m. So, ayan, bale, gumana siya, no? So, edit fields tayo ulit. Ito ay success response. Bale, ito ay results.tool, tool call ID, string, tapos, pura tayo dito sa input arguments from booking. Ito, tool call ID. So, ayan. Tapos, add field, result, 0.result. So, string natin is, pwede rin siguro dito. Ayan, status. Confirmed. So, itong mga edit fields na to, ito yung gagamitin natin sa ating mga next step, no? Okay. So, success. Ayan, running. Ay, results pala to, no? Kaya pala ganun. So, pares lang yan nandyan, eh, no? So, ito yung format kasi na kailangan natin on our next steps, no, mga quiz. Kaya tayo gumagawa ng mga ganito para mas madali. Tapos, next, respond to webhook. Respond to VAPI ulit to, mga quiz. Yan. Tapos, yan na, JSON. Tapos, so copy natin yung JSON dyan. Andyan lang siya, mga quiz, nasa document din, no? So, ilalagay ko lahat yan. So, gagawin ko expression to, syempre, kasi pagka ganito lang, hindi niya babasahin yung laman nito, no? So, mali yan. So, ganyan dapat. So, available, confirm. Yan. So, next tayo. So, siguro lagay tayo ng filter dito. So, filter na, teka, execute muna natin to. Yan. So, filter na result equal to confirmed. Yan. Okay. So, rename ko lang to in if the booking is confirmed. Tapos, edit fields ulit tayo. So, ito na. Ito yung gagawin natin. Ipiprepare natin yung mga fields natin for Airtable na. Save na natin yung booking details, no? Dito sa ating Airtable. So, add field ako. Start time. Execute. Ayan. So, punta tayo dito sa booking payload. Start time tayo. Start time. So, ayan. Add field. End time. So, syempre, end time, no? Booking payload natin kulang, mga quiz. Sorry. Yan. Hindi ko nalagyan ng end time, mga quiz. So, sorry. Add field ka na lang dito. Tapos, end time. So, json.date.endtime. Yan. Execute. Yan. So, balik tayo doon. So, booking payload. End time. Tapos, add field. Status. Siyempre, json.status. Yan. Confirmed. Add field. Time zone. So, json.end.time zone. Ito, time zone. So, kung mapapansin nyo, mga quiz, yung time zone natin, Asia, Manila. Kasi, hindi naman siya dumaan dito, diba? So, nag-recta test lang tayo, eh. Or, in-execute lang natin ng, ayan. Execute lang, diba? In-execute natin yung step. Hindi naman siya dumaan banda rito, no? So, kaya, Asia, Manila yon, mga quiz. So, kaya mali to, pero sa actual call, dapat, Chicago yan. Lalabas dyan. So, mamaya, testingin natin lahat yan, mga quiz. Baka makonfuse lang kayo, eh. Then, description. Tapos, description, ito. Tapos, add field. Attendees.response status, ito. Tapos, ito. Needs action, nakalagay. Pero, hayaan lang natin yan. Tapos, next, add field, email. Tapos, email. Tapos, add field, ang outlink, ito. Tapos, add field, attendee.name. So, attendee. So, nandito yan sa book slot, sa webhook. Arguments.name. Ayan. Tapos, add field, call.id, string, book slots. So, nandito yan sa book slots. Ito, book slots. Tapos, call ID. So, ito yan. Yan, call ID. Tapos, add field, assistant.name. So, ano ba yung name niya? Hanapin natin si Amy dito, mga quiz. Scroll down lang. Hanapin nyo yung assistant name. Search natin na lang yung pangalan ni Amy. Or yung pinangalan nyo doon, no, mga quiz. Yan, assistant ito. Yan. Tapos, add field, event.id. Doon naman yung sa create event. Ayan. Ito. Event ID. Create event. Doon yung sa calendar. Ito. Event ID. Yan. Tapos, add field, title. Tapos, dito yan sa booking payload. Okay, mali ito, mga quiz, ha. Same lang naman sila. Pero kasi, para mas madali lang siyang hanapin. Kaya ako ganito, no. Actually, pwede pala dito, booking payload.
So, try nga natin yan. Ito. Yan. Para madali, lahat nandito na, no? So, title. Ito, primary care visit. Customer number. Again, wala pa tayong customer number. So, nandito yan sa input arguments from booking tools. Ito, customer number. So, null. For now, null siya. So, ayan. So, kompleto na yung ating information to be saved in Airtable. So, information to be saved in Airtable. Siguro, ayusin natin yan. I-rename nyo lang mga quiz. Yan. So, ayan na lahat. So, save. So, next tayo, plus, tas Airtable. So, create record tayo. Ayan. Kung wala ka pang credential dito sa Airtable, sige, create tayong credential. Connect using access token. So, balik tayo sa Airtable. Ayan, tapos dito, punta ka dito. Tapos, nasa Builder Hub. Ayan, personal access tokens. So, create token ka lang. Tapos, add scope. So, siguro lagay mo na lahat para hindi ka na may, para hindi ka na problema, no? Tapos, name is AI receptionist na lang. Yan. Tapos, access, add the base. Yan, yung AI appointment setter build natin, no? May first workspace, AI appointment setter build. Token. So, ayan, bale, meron lalabas na token dyan. Copy nyo yan. Click nyo to. Copied. Tapos, done. Tapos, punta kayo dito sa access token. Yan, paste nyo lang yan dyan. Tapos, save. Yan, Airtable personal access token account 2. So, ayan yung gagamitin natin ngayon dito. So, resource natin is record, operation create. So, from list, ayan, AI appointment setter build. Table natin is appointments. Tapos, map each column manually. So, email, ito yun na lang yung gamitin natin, no, yung kanina. Information to be saved in Airtable. So, email, phone number, customer number. Yan. Tapos, name, booking status, confirmed. Call recording ID. So, ito, caller ID. Start time. So, expression tayo. Start time, ito. Ayan. Tapos, end time natin. Expression din. So, ayan. Meet link. Google Meet link natin is ito, Hangout link. Meet description. JSON title. Title quiz. Ito. Title. So, lagyan ko siguro ng dash. Tapos, yung description natin, hanapin lang natin. Ito. Yan. Yan, diba? Voice agent natin, syempre si Amy. Ayan. Tapos, event ID natin, ito. Yan. So, okay na yan. Tapos, options, typecast, enable mo lang, no? Ayan. So, okay na yan. Bale, save uli. Tapos, right-click, log, book, details. Yan. So, hindi pa tapos to. Meron pa tayo dito sa error, diba? So, add tayo. Error or code. So, code in JavaScript. Bale, ito. Copy-paste ko ulit to. So, gagawin niya is maglalagay lang siya ng friendly error dito. So, this time slot is no longer available. Nakalagay. So, yun lang. Bale, tapos, lagayin natin dito run once for each item. So, ayan. Bale, all goods na yan. Siyempre, hindi yan magra-run, no? Kasi hindi naman siya error, eh. So, rename. Tapos, add friendly error. Yan. Tapos, malalagay tayo uli ng edit set fields. Error response naman to. Yan. Add field. Wala tayo kasi hindi natin siya maparan. So, siguro type nyo na lang to mga quiz. Yan. Results. 0.tool call ID. Tapos, gawin natin expression. So, ito, expand. Call ID, no? Ito. Yan. Tapos, add field ka ulit. So, results, 0.result. Yan. String. Tapos, ito yung lagay mo. So, type mo yung dalawang curly brace. So, tapos, json.message. Tapos, $JSON.message. Tapos, dalawang bar. So, $JSON status. So, ayan. Tapos, idudugtong mo yan dito. O, ayan. Diba? So, save. So, subukan nga natin kung mag-work siya. So, di ba may nakapin tayo dito? So, i-run nga natin. So, balik tayo sa Airtable. Tapos, ito. AI appointment setter build. Yan. So, ayan. Pumasok na siya no, sa appointments.
Ayan, goods, working. So, magiging reference ito ng ating workflow pagka si customer or si client gusto niyang mag-cancel ng appointment or mag-update ng appointment, no, mga quiz. So, yan, bale, kaya tayo may Airtable, no. So, next natin gagawin is yung webhook for update slots or update schedule, no. So, gagawin ko plus, tapos webhook. Then, lagay mo dito update slots. Tapos dito, syempre, post. Tapos, path natin is update slots. Yan. So, copy mo to. So, punta ka sa Bapi. Tapos, click mo to. Tapos, create new tool. Create tool. Custom tool. Tapos, balik ka dito sa ating document. So, update slots. Yan. Update slots. Tapos, description to modify an existing calendar event. Tapos, server settings. Ayan, server URL. Ayan. Update slots. Tapos, parameters natin. Ito, medyo marami-rami. Ayan. So, add property. Property key. So, required. Apply. Add property. Email. Required. Apply. Add property, end time, required, apply. So, lahat to required, apply. Start time, yan, required, apply. Tapos, ito, reschedule, end time, required, apply. Add property, so last, rescheduled, start time, required, apply. So, okay na yan, save. Tapos, balik ka doon sa assistants. Click mo yung tools. Click mo yung ulit yan. Tapos, update slots. Yan. So, publish. Skip and publish. Yan. So, okay na yan mga quiz. Pwede na natin i-test ulit, no? Para mag-update ng slot. So, gagawin ko, get slots muna ulit. Tapos, update. So, try natin tawagan ulit si Vapi. Hi, Amy. I would like to reschedule my appointment, please. I'd be happy to help you with that. To find your current appointment, could you please confirm your full name and date of birth? Thanks, RJ. I have you down for a private care visit at... So, ayun, bale, nag-run na yung update slots, mga quiz. So, tingnan natin dito. Ayan, meron na tayong payload, no? Ayan. So, pwede na natin to i-end call ulit. Mamaya na lang ulit. So, bye. So, balik tayo dito. Ayan, pin natin yan. Ayan yung gagamitin nating payload, no? For this webhook or yung workflow for the update slots, mga quiz. So, next tayo. Bale, add tayo ulit dito ng edit fields. Yan. So, add field. Dito, calls, bracket, 0.id. So, ito yan mga quiz. Scroll down natin. Then, ito. Okay. Tapos, add field, name. Ito, yung attendee or client name. Ayan. Arguments name. Ito yung mga sinet natin sa Vapi, mga quiz. Yan. Yung mga parameters ng tools natin. So, yan yun. Nandyan siya sa arguments. Ayan. Email. Add field. Tapos, start time. Tapos, end time. Yan. Tapos, call.id. Call.id. Hanapin natin yan. Call.id. So, ayan. Bale, hanapin nyo lang yung call. Tapos, yung ID. Ayan. Bale, ganito yung format niya, no? Hanapin nyo lang mga quiz. Nasa baba lang yun. Ayan. Ito, diba? Call ID. Yan. So, add field ka ulit. Tapos, balik ka dun sa arguments. The scheduled start time. Ito ba yan? Ayan. Medyo mahaba. Ganyan lang. The scheduled start time.
Tapos, yan, drag mo yung ano dito, yung value. So, lagay ko na lang to, rescheduled, tapos, end time. Yan, tapos ito. Then, add field ka ulit, customer number. So, i-paste ko na lang ulit to mga kois, or type nyo na lang yan ha. So, json.body message call customer.number. O, yan, madali lang naman. So, as mentioned, wala pa tayong customer number kasi testing pa lang yung calls natin. Sa actual call, magpapakita na yan dito, no? Sa ating payload na na-receive from the VAPI, or from VAPI, rather. So, yan. Tapos, rename natin to. Yan, right-click ko to, tapos rename. Input arguments from update slot tool. Yan, rename. Tapos, if ulit. If. So, gagawin ito, check niya kung existing ba yung mga required fields, no? So, name. Add condition tayo. Email. Add condition. Tapos, rescheduled start time. Tapos, add condition, rescheduled end time. Tapos, start time. Ayan. Kahit yan lang, no? Okay na yan, mga kois. So, siguro gawin natin tong exist. Ito, exist. 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 So, lahat yan end kasi dapat lahat yan present eh. So, pagka kahit isa dyan empty, hindi siya magtutuloy, no, mga kois. Kasi importante itong mga details na to. Ito kasi yung hanapin sa Airtable din. And para malaman din yung actual na booking na i-reschedule. So, yan. Okay? Save. So, rename. Check if required info is provided. So, run natin. Yan. True. Then, plus. Tapos, Airtable. Search records tayo. Tapos, yan. Lagyan nyo yung Airtable account nyo. Record. Tapos, search. Tapos, base, from list, yan, yung ano nyo, base nyo, ano, table, appointments. Filter by formula tayo, mga kois. So, kopyahin nyo na lang to. Yan, phone number is equal to null for now, no. So, yan na lang yung hahanapin niyang reference, no, mga kois. Tapos, yan, return all. So, kaya siya phone number kasi ito yung pinaka-unique na field na pwede nating hanapin sa Airtable para ma-pull up yung record na i-update natin, no? Or yung calendar or yung booking na i-update natin, mga kois. So, yan. Return all, tapos options, output fields. So, siguro lagay lang natin yung email, name, tapos start time, tapos event ID. Yan lang yung kailangan natin, mga kois. Execute. No, ayan. So, created time, email, name, start time, saka event ID. So, in our case kasi, yung record natin kanina, null eh, diba? Saka isa lang naman yun. So, tapos rename natin to, syempre. So, find original appointment. Tapos, calendar tayo. Update event. Yan, update an event. Event, update, from list, calendar nyo, event ID. So, ito. Yan. Tapos dito, sa update fields, all day, gawin nating no. Tapos, yung start. Tapos, end. Yan. Expression, syempre. So, dito natin kunin sa if, else. Ito, rescheduled end time. Rescheduled end time, mga kois, syempre. Yung start natin, naka-expression din. Tapos, scheduled start time. So, ayan. So, ayan. Bale, okay na yan. Execute natin. So, tingnan natin kung nag-update. Ayun, naging 2:30 to 3 p.m. So, tama ba? 2:30 to 3 p.m. Ayan. Okay? Tapos, sa settings, on error, continue using error output, mga kois. So, yan. Execute ulit natin. Yan, update na yan. So, tapos, meron ulit parang if-else, no, mga kois. So, syempre, on success, update natin yung Airtable natin. No? Update record. So, from list, yung pa rin, appointment setter build. Tapos, appointments, map each column manually. So, columns to match on. Event ID tayo, mga kois. Event ID. Yan.
So, yung event ID is pwede natin kunin dito or dito sa Airtable, no? So, para mas okay, dito na lang sa Airtable natin kunin, no? Yung event ID. So, ayan, event ID. Tapos, delete natin to. Booking status lang. Tapos, start time, saka end time. Email, hindi na rin. ID, hindi na rin. Dito sa booking status, updated, rescheduled. Ayan, kasi in-update eh. So, start time natin, expression. Tapos, dito tayo sa update an event. Ayan, start, date, time. Tapos, end time, ito. Ayan. So, okay na yan. Run natin. Yan. Obviously, mag-update na yan doon sa Airtable. Yan. So, save ulit. So, ito siguro update record kasi okay naman eh. Ito rin update event, update record. So, next natin is edit fields ulit. Yan. Tapos, manual mapping, add field. Tapos, dito, lalagay natin results 0, the tool call ID. Lagay natin yan dito. Yan. Open natin tong update slots. Tool call ID. Ito. Yan. Tapos, add field. Results 0 result. Tapos ayan, either JSON.error. Ayan, type nyo na lang mga kuys or ito yung dalawang bar ulit. So shift tapos yung button sa taas ng enter. Ayan, no? So ganyan siya, no. Tapos JSON.fields booking status. Ito yan, no, JSON fields booking status. Ayan, ito yan. Ayan. So, execute. Yan. Tapos, plus. Then, webhook ulit. Then, plus. Tapos, respond to webhook. Respond with JSON tayo. Tapos, results. Yan. So, expression natin. Yan. Again, kunin nyo na lang tong mga JSON na to doon sa document na provide ko. Andun lahat yan. Ayan, tool call ID, call. Yan, yung call ID. Tapos result, updated, rescheduled. So, yun. Goods. Diba? Okay na. Tapos, rename natin to. Respond to Boppy about updating slots. Yan. Okay? Ito pala, hindi natin na-rename, no, mga kuys. Response and call ID. Yan. So, dugtong natin yan dito. So, ang purpose ng error kanina, ayan yun, di ba? JSON.error. Ito, galing yan dito, mga kuys. Ayan, sa error. So, kaya siya pula kasi wala naman JSON error eh, di ba? Kasi ito, hindi niya rin mahanap since error nga to. So, hayaan nyo lang yan, mga kuys. Pagka nag-run yan, okay na rin yan. So, ayan. Tapos, dito naman tayo sa false. Edit fields ulit. Tapos, add field. So, results.0.toolcall ID. So, string. Tapos, dito sa value niya, ito yung ilagay mo. So, copy-paste ko na lang din. Ayan, input arguments from update slots tool, item.json, toolcall ID. So, siguro i-type nyo na lang, no? So, madali lang naman yan. Kung hindi nyo mamap. Tapos, make sure na naka-expression siya, no? Para basahin tong variable na to. Then, dito, so, paste ko na lang. Pero, siguro, gayahin nyo na lang, no? So, results, 0.result. Tapos, string. Tapos, paste ko na lang din yung ilalagay natin dyan, no? So, expand ko to. So, paste ko na lang yan. So, you must provide an email name, previous start time and end time, and the scheduled start time to call this tool. So, yan lang naman yung ilalagay dyan, no? So, pag okay na yan, save mo muna. Tapos, add step ka. Tapos, respond to webhook. Tapos, ayan, first incoming item. So, okay na yan. Then, siguro i-rename mo to. Respond with error. Yan. Kasi pang error tong webhook natin eh. So, okay na yan. Tapos, testingin ko para ma-check if working. Ayan. So, gumana naman yung ating update slots, no, mga kuys. Tinesting natin eh. So, tapos nag-update naman siya dito. Ayan, primary care visit. So, naging 2:30 to 3 PM siya. So, ayun, working yung ating update slots. So, goods. So, next natin yung cancel slots or cancel the appointment, mga kuys. So, add tayo ulit ng panibagong webhook. Yan, webhook. Tapos, dito, cancel
slots. Yan. Tapos post. Tapos cancel slots. Tapos yan. Okay na yan. Tapos save. So open mo ulit pala. Tapos copy mo yung URL. Balik ka sa Vapi. Click mo yan. Yung tool. Tapos create new tool. Create tool. Custom tool. Tapos cancel slots. Tapos punta ka dun sa server settings, paste mo na agad, no? Then dito sa description and parameters, punta ka ulit dun sa ating document. Nandiyan yung cancel, no? So ito, to delete a calendar event. Tapos sa parameters, so add property, name, tapos required, apply. Tapos email, required, apply. Tapos start time, required. Add property, tapos cancel notes. Required, apply. So, pag okay na yan, save. Tapos, balik ulit dun sa assistants mo, tools. Tapos, add mo yun, no? Cancel slots. Yan. So, okay na yan. Publish. Skip and publish. So, try natin, mga koys. Balikan mo na sa N8N. Tapos, piliin mo yung cancel slots na trigger. Yan. Tapos, execute workflow mo. Tapos, tawag tayo ulit sa ating assistant, no? Thank you for calling Wellness Partners. This is Amy, your scheduling assistant. How may I help you today? Hi, Amy. I would like to cancel my appointment, please. So, as you can see, mga koys, pumasok na siya dun sa cancel slots, no? So, okay na. Pwede na natin itong i-encall, mga koys. Tapos, balik tayo dito. Ayan, meron na tayong uling payload, no, for cancel. So, pin natin yan. Tingnan natin, ayan, yung mga arguments. Ayan, name, email, start time, saka cancel notes. Ayan, patient requested cancellation via phone with Amy, scheduling assistant. So, yan lang yung na-record niya, no, mga koys. Ayan, bale, gawin na natin yung workflow natin. So, next, plus, tapos, edit fields, set. Tapos, calls 0 ulit. Yan. .id. Tapos, string natin is yung tool calls ulit. Ito. Yan. Tapos, add field, name. So, ito. Email. So, mapapansin nyo mga koys, paiba-iba siya ng email na pinapasa, no? So, ito, yung mali ito eh. Kasi kanina, yung email na save niya sa Airtable, rjvillar@example.com. So, possible magkaroon ng discrepancy. Pero, dito naman sa flow natin, check niya naman yung Airtable data via phone number. So, tingin ko okay lang. Pero, at least para mas accurate, i-refine nyo na lang yung system prompt natin, no? Na siguro, i-spell out niya yung email para malaman niya kung tama ba or mali. So, make sure na lahat ng details dito accurate. So, such that ito kasi pinapractice lang natin sa ngayon. Pero sa actual client, kailangan syempre accurate dapat yan, no? So, i-refine nyo na lang yung system prompt na binigay ko sa inyo dyan, mga koys, para mas ma-optimize pa siya. So, balik tayo. Add field, start time. So, tapos, value, ito. Yan, start time. Add field, cancel notes. Tapos, yan. Okay. Tapos, add field, call.id ulit. Oops. Call.id. Yan, yung call ID kanina, no? Hanapin nga natin yan. Ito. Call.id. Yan. Okay. Tapos, add field, customer number. So, tapos, yung value niya is type lang natin ulit. Kasi wala pa tayong customer number. As mentioned. So, $sign.json.body.message.call.customer.number. So, sinulat ko yan, mga koys. Ayan yung variable for the customer number, no? So, ngayon, red pa siya kasi, as mentioned, hindi tayo tumawag, no, via phone call. Tumawag tayo via Vapi. Kasi nag-test tayo, di ba? So, okay na yan. Execute natin. Ayan. Tapos, rename natin input arguments from cancel slot tool. Tapos, plus,
tapos if. So, tapos dito, JSON name, ayan. Tapos, end email. Tapos, end start time. Ayan. Tapos dito, sa equal to, dapat exist. Exist. Tapos, exist, no, mga quiz. So, check nyo dapat kung nandyan ba yung mga yan, no. So, execute. So, obviously, true yan. Lahat naman may value, no, yung mga fields na to. So, usog natin ng konti. Tapos, i-rename natin. Right-click, name. Check if required info is provided for cancellation. Tapos, true. Airtable. Search record ulit. Tapos, from list, syempre, yung inyong appointment setter na, na base. So, table is appointments. Filter by formula. So, ilagay ko na lang ulit yung formula kanina or pwede nyo i-type. Or siguro, ilagay ko na lang doon sa ating document. Pero siguro, i-type nyo na lang. Konti lang naman eh. Yan. Phone number. Again, wala pa siya talagang phone number, no, mga quiz. Then, return all. Tapos, options natin. Output fields. So, select tayo ng email, name, start time, saka event ID. Yan. Yan lang yung kailangan natin eh. So, hanapin niya yan. Yan. Goods. Rename, find appointment record. Yan. Okay? Tapos dito pala, settings, tapos always output data natin, no? So, syempre, pagka wala siyang nakita, mag-output pa rin siya, pero empty lang, no? Para magtuloy lang yung workflow natin, mga quiz. Plus, tapos, calendar, delete an event. Yan. So, operation, delete, select your calendar, tapos, event ID, ito, nasa Airtable, yan, yung nahanap niya. So, options tayo, at option, send updates, all. So, para ma-notify naman yung may-ari ng calendar, tapos si recipient, no? Or yung client na nag-book tas nag-cancel. Tapos sa settings, ganoon din, continue using error output. Yung workflow natin para magtuloy kahit may error in case na mag-error, no. Tapos pagka success, Airtable tayo ulit, update. So record update base, yung ating AI appointment setter, table, appointments, columns to match on yung event ID. Yan. Tapos tanggalin natin lahat to. So, dito na lang. Sa Airtable din natin galing. Tapos, booking status, yung kailangan natin i-update. So, canceled. Yan. So, kinancel, syempre, di ba? So, save. So, siguro i-rename natin. Right-click, rename, update, record to cancel. Tapos, plus, edit fields. Yan. So, siguro i-run na lang natin, no? Para meron tayong gagamiting mga fields dun sa mga next steps natin. Execute ko na to. So, yun. Wala na. Yan, nawala na. Tapos, run natin yung Airtable natin. Execute. So, yan. Mag-update din dapat yan, no? Yan. Tingnan natin dun sa Airtable. So, dapat canceled na yan. Refresh natin. So, ayun, no? Canceled, di ba, mga quiz? So, working. So, balik tayo dun. Next step. So, edit fields ulit. Yan, manual mapping, tapos add field. So, dito, results 0.toolCallID. Tapos, yung value natin, dito manggagaling sa input arguments. Ito, toolCallID. So, ayan. Tapos, add field. So, results 0.result. Yun ulit, no? So, JSON error, tapos JSON.fields. Yan. Booking status is canceled. Yan. Type nyo na lang, mga quiz, ha? Okay? Tapos, dito, call ID and response. Yan. Save. Then, respond to webhook tayo. And, respond with JSON. So, yun. Yung results ulit, mga quiz. Yan, copy-paste ko ulit yung code, tapos expression. So, ayan, JSON results, tool call ID. Execute muna natin to para meron doon, mag-green. Kulay green na siya kasi na-run natin yung previous step eh. So, yan. Okay na yan. So, rename natin to.
respond to VAPI about cancellation. Execute natin para green din siya. Yan. Tapos, dun sa error, connect na natin dito, no? Yan. So, again, pagka-error, ang magiging value niya is ito, JSON error or JSON fields booking status. Kung ano yung may value, yun yung ipapasok niya. Kung error or yung booking status. Yan. Save. Tapos, dun sa false, ayan, plus, tapos, edit fields. So, build tayo ng error response din. Yan. Rename natin to build error response. Okay? Manual mapping, add field, tapos results 0.tool call ID. So, lalagay mo dito ay itong ID na mga quiz. Yan. Input arguments from cancel slot item json calls.id yan. Tool call ID. Yan yun eh. Tapos, add field results 0.result. Tapos, yung string niya is ito. Paste ko na lang. You must provide an email name and start time to call this tool. So, yan. Goods. Hindi natin siya ma-execute mga kuisa kasi dito true eh. Yan, dyan lang siya. So, ayan na lang natin. Tapos, dito, additionally, meron tayong respond to webhook. Yan. First incoming item. Okay na yan. Tapos, rename natin. Respond with error to VAPI. So, rename. Okay, goods. Save. Baka mawala pa. So, ayan. Okay na yung ating cancel slots, no? Dito naman tayo sa final, mga quiz. Yung call result. Asan na yun? Meron tayong ginawa dun kanina eh. Ito, oh. Ayan, di ba? Gumawa tayo ng webhook for that kanina. Tapos, sineta natin yung ano nito. Webhook URL dun sa VAPI. So, kung natatandaan nyo, nandito yan sa messaging. Ayan. So, after the call, ito yung tatawagin niyang webhook, no? Isa-save niya yung call information dun sa Airtable dapat. So, gawin na natin. So, call results, tapos plus, tapos edit fields ulit. So, medyo madami yung fields na kailangan iset. So, siguro ilalagay ko na lang dun sa, sa document yung mga ilalagay dito, no, mga quiz. So, add field. So, transcript. So, ayan. Ayan dapat yun eh. Pero kasi hindi pa tayo nag-testing. So, transcript. Tapos, recording URL. Tapos, call summary. Call.summary. Tapos, add field. Cost. So, ito number. Ayan. Tapos, ayan. Tapos, call.id. Ayan. JSON.madi message.callid. Add field. Call.org ID. Ayan. String. Add field. Assistant.name. Add field. Started at. Double check nyo yung document. Nandun tong mga to, no? So, para copy-paste na lang kayo. Add field. And then at. Add field. Assistant.id. Add field, assistant.model, add field, yan. Puro string lang yan muna. Body.message.assistant, tapos assistant ID, tapos ito, body.message assistant model, emotion recognition enabled. So ito naman is boolean. Tapos itong body.message assistant is object. Yan, okay, mali to ha. Tapos add field, customer.number. So, yan. So, double check natin yung mga fields natin kung tama. So, transcript is string. Recording URL is string. Call summary is string. Cost is number. Call ID is string. Call org ID is string. Assistant name is string. Started at is string. Ended at is string. Ayan, string. Assistant ID, string. Assistant model, string. Body.message assistant object. And assistant ID is string. Body.message.assistant.model.emotion recognition enabled is boolean. Yan, true or false kasi yan mga quiz. Then customer number is string. So syempre wala tayong execute. So kasi lahat to mga quiz dun yan galing sa call result, no? Or pagka natapos yung tawag. So siguro, another task na lang sa inyo mga quiz, kayo na yung mag-testing nito para
hindi mahaba masyado yung video natin. So, pero dapat itong mga to, lahat yan, lahat ng nilagay ko dito, dapat nandun yan, no, sa ating payload, no, na marireceive. So, gagawin nyo, pagka nag-call kayo, kahit ito lang siguro, yung from call result lang. Kasi, magdalag lang naman kayo ng call eh. Pero, normally, dadaan talaga yan sa get slots, book slots, or update, or cancel, or kung ano man, no. Pero gawin nyo, from call results lang, tas execute workflow kayo. Tapos, tawag na kayo dito sa VAPI. Then, yun, after the call, papasok, no. So, siguro, execute workflow tayo. Tapos, tawag tayo sa VAPI para makita natin, kahit saglit lang, no. Hi, Amy, just testing the call. Thank you. End call. Yan, okay na yan. Papasok na yan doon. O, diba? O, yan na. Tapos, edit fields. So, ayan, wala yung iba. Yung transcript, wala rin. Yung recording URL, wala rin. Yung call summary, wala rin. Kasi hindi naman tayo nagtawag talaga, no, mga quiz. So, yung cost, undefined din. Call ID, meron. Call org.id, meron. Assistant.name, Amy, meron. Started at. Yan, wala. Ended at. Wala. Assistant ID, model.model, yan, GPT-5. Yan, object ito. Body.message, tapos customer number. So, in our testing mga quiz, hindi lahat nakuha, no? Kasi sobrang saglit lang nung call natin. So, wala siyang transcript, wala siyang recording URL, wala siyang summary, wala siyang cost. Siguro sa actual na, pagka live na to, testing nyo ulit, tapos double check nyo kung nakuha na tong mga to, no? Then, troubleshoot nyo na lang. So, that will be your assignment, mga quiz. Para at least, marerefine nyo tong voice AI natin. So, ayan, bale, iwan ko na yun sa inyo, kayo na bahala dyan. Tapos, rename natin to, all input arguments. So, add step tayo, Airtable. So, record actions is create or update. So, tawag dyan mga quiz upsert. So, pinaghalong insert saka update. So, gagawin nito, i-check nyo muna kung existing na yung, let's say, yung call ID or call log or something. Then, syempre, pag existing, update nyo na lang. Otherwise, create. So, double-click mo yung Airtable. So, create or update. So, base natin is, yun, yung ano natin, appointment setter build. Table natin is call recording. Yan. So, columns to match on. So, yung call recording ID. Yan. So, call ID natin ito. Call ID. Yan. Tapos, yung delete natin to. Hindi natin to kailangan. Yan. Cost. Call recording URL. Yan. Transcript. Customer number. Yan. Null. Appointment. So, di natin kailangan. Started at. Yan. Ay. Ulit. Yan. End at. Tapos, call summary. Yan. O, yan lang yung kailangan natin i-save sa Airtable, mga quiz. Tapos, execute. Doon na yan sa ating call recording na table. So, ayun. Working, no, mga quiz. So, as you can see, lahat talaga wala pa, no. So, pag actual call, lahat yan malalagyan na. So, goods. So, gagawin natin, final touches. Save po muna yan, baka mawala pa. So, make sure na yung lahat ng endpoints natin is yung respond, using respond to webhook. Otherwise, hindi yan gagana, no? So, check nyo muna. Ayan. Respond to webhook dapat to. Ito rin. Tapos, ito din. Ayan. Okay na yan. Tapos, syempre, since ilalive na natin to, papalitan natin yung webhook URL, no? Doon sa VAPI, no, actual na production URL. Ayan, no? So, di ba kanina test URL yung nilagay natin? So, pagka test URL, syempre, hindi gagana yon pag live, di ba? So, ito mo ng get slot. So, production URL, copy. Balik ka sa VAPI, tools. Tapos, yan, create new tool. Tapos, get slots. So, baba ka lang, punta ka dun sa server settings. Ayan, no? Yan na yung production URL niyan. So, okay na yan. Make sure na tingnan nyo maigi, baka kasi magkabali-baligtad. So, medyo hassle yun.
So, pagka get slots, dapat sa get slots siya. So, double check nyo na lang mga kois. Book slots. So, production URL, copy. Punta ako dito, book slots. Yan. Save. Next, update. Production URL, copy. Update. Server URL, save. Tapos, yung cancel. Okay, click ko to. Tapos, Vapi, cancel. Yan. So, save. So, okay na to. So, tapos, yung call result din. Double-click nyo. Tapos, production URL, copy. Tapos, punta ka dun sa assistants. Scroll down ka lang. Sa messaging. Ito. O, yan. Dapat production din yan. No? Tapos, publish mo na to. Skip and publish. So, okay na yan. Siguro, pag-iwalay muna natin mga kois para malinis lang. So, ito get. Ito book. Teka lang, baba muna natin to. Ito update. Tapos, ito cancel. Tapos, ito call result. Yan. Tapos, lagyan natin siguro ng sticky note, no, mga kois. Yan, para maangas. Yan yung format niya, oh. So, dito, get slots. Sticky notes ulit. Yan, meron pa pala dito. Yan, book, slots. Siguro, copy nyo na lang to. Tapos, iyan nyo na lang dito. Yan, oh, para madali. Tapos, update. Kita nyo lang din. Tapos, cancel, slots. Tapos, dito, call result. Yan, call result. So, okay na yan. Yan, ayusin na yung mga nodes nyo dyan para hindi magulo tignan. Diba? So, ganyan. Save. Tapos, pag okay na yan, pwede mo na siya i-on. Yun. Workflow activated. So, okay na to. Naka-publish na yan. Ignore for all workflows to. Ano ba to? Yan. Tapos, sa Vapi, kung ilalive nyo na rin, no, punta ka dun sa phone numbers para magkaroon siya ng phone number. Tapos, create phone number. Yan, free Vapi number. So, siguro gawa tayo ng number 724 daw. So, create. Ayan, phone number. So, siguro Amy. Yan. Server URL, no. Inbound settings. Assistant natin, yun, yung si Amy. Lagay mo dyan. So, outbound settings. Wala naman tayong outbound mga kois. Assistant. So, di naman pang outbound si Amy. So, hayaan na natin yan. Tapos, save. So, ito na yung phone number ng inyong AI agent. No? So, pag tinawagan tong number na to, automatic, si Amy yung sasagot. So, ganun lang. So, ilang pa yung credits natin? Yan, 9.45. So, okay na to mga kois. Hindi ko na to testingin. So, kayo na lang mag-test. Tapos, try nyong i-troubleshoot. So, with this AI receptionist mga kois, na-automate natin yung pag-set up ng mga appointment ng mga customer, ng mga client na gagamit nito, no? Or yung mga lead na gagamit nito. So, with this, hindi na nila kailangang mag-hire pa ng ekstrang tao just for doing answering calls from their clients, no? Ng mga client na meron nito. So, subukan nyong i-tweak as mentioned. So, kasi hindi pa siya ganun kapulido. Sabi ko kanina dun sa email. So, dapat yung actual na email yung hihingin niya. Hindi dapat siya mag-send ng @example.com na email. So, pwede nyong gawin is ito, yung system prompt. Copy nyo yan. Tapos, ilagay nyo sa ChatGPT or sa Claude. Ipa-optimize nyo, no, na sabihin nyo, dapat yung email address is ibibigay niya, required dapat, no? Otherwise, hindi siya magtutuloy or hindi siya makapag-book. So, ayun. Ayun yung siguro yung gawin nyo dito, no? And ayun, do some other tweaks aside from the email address field, mga kuys, para mas magamit to ng mas maayos. So, ayun, mga kuys, that's it for this video. Kung nakatulong sa'yo, like and subscribe ka naman. And yun nga, kung wala ka pang N8N self-hosted server na paid, na mura, you can consider yung Hostinger. So, nandiyan yung link sa baba. Ayun, so see you on the next video.